Admin. Ako si Michelle, 39 years old at maaga akong nabuntis at nag-asawa. Isa akong domestic helper dito sa Hong Kong at mahigit 3 years na akong nagtatrabaho sa iisang pamilya. May asawa ako sa Pilipinas at mayroon kaming 2 anak na parehong nag-aaral pa. Tulad ng karamihan sa mga OFW, iniwan ko ang pamilya ko hindi dahil gusto kong lumayo sa kanila, kundi dahil gusto kong mabigyan ng mas magandang buhay ang mga anak ko. Ang asawa ko ay may trabaho naman sa probinsya pero hindi sapat ang kinikita niya para sa lahat ng gastusin namin. Nasa high school na ang panganay ko at ang bunso naman ay nasa elementary pa lang. Tuwing naiisip ko ang matrikula, baon, uniform at iba pang kailangan nila sa school, lalo akong nagiging determinado na magtiis sa malayo. Hindi madali ang buhay bilang OFW, admin. Maraming gabi na umiiyak ako mag-isa sa kwarto ko dahil sa pangungulila sa pamilya ko. May mga pagkakataon din na gusto ko nang umuwi dahil pakiramdam ko ay may mga importanteng parte ng buhay ng mga anak ko na hindi ko nasasaksihan. Pero lagi kong iniisip na ginagawa ko ito para sa kinabukasan nila. Noong dumating ako dito sa Hong Kong, maswerte ako dahil napunta ako sa mabait na mga amo. Ang pangalan ng amo kong lalaki ay si Kenny at ang asawa niya ay tinatawag kong Madam. Wala pa silang anak kaya tahimik lang ang bahay at hindi rin ganoon kabigat ang trabaho ko. 2 lang sila sa bahay kaya kadalasan paglilinis, pagluluto at paglalaba lang ang ginagawa ko. Sa totoo lang, admin, isa ito sa pinakamaayos na trabaho na naranasan ko bilang domestic helper. Hindi ako sinisigawan ni Madam at hindi rin ako pinapagalitan ng amo ko. Kapag may mali man akong nagawa, mahinahon lang nila akong kinakausap. Minsan pa nga kapag may natitirang pagkain mula sa labas, binibigyan nila ako at sinasabing kumain din ako ng maayos. Unti-unti kong naramdaman na parang hindi lang ako empleyado sa bahay na yon. May mga pagkakataon na kinakamusta nila ang pamilya ko sa Pilipinas. Si Madam pa nga minsan ang nagtatanong kung kamusta na raw ang pag-aaral ng mga anak ko. Kapag naririnig ko ang mga ganong tanong, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa sa ibang bansa. 3 taon akong nagtrabaho sa kanila na halos walang problema. Maayos ang takbo ng araw-araw ko. Gumigising ako ng maaga para maghanda ng almusal, naglilinis ng bahay at nagluluto ng hapunan kapag gabi na. Sa mga araw na yon, pakiramdam ko ay napakaswerte ko sa amo. Pero admin, may isang pangyayari na hindi ko akalaing mangyayari na tuluyang nagbago sa lahat. Isang gabi, lumabas sina Sir Kenny at Madam para kumain sa labas. May business dinner daw si Sir kaya sumama si Madam. Bago sila umalis ng bahay, sinabi pa ni Madam na huwag akong maghintay sa kanila dahil baka gabihin sila sa pag-uwi. Ako naman ay naiwan sa bahay at naglinis ng kusina pagkatapos kong kumain ng hapunan. Bandang gabi na rin yon, kaya natulog na ako sa maliit kong kwarto. Mga bandang madaling araw, nagising ako sa tunog ng telepono sa sala. Noong una ay hindi ko pinansin dahil akala ko ay mali lang ang tawag. Pero hindi tumitigil ang pagring ng telepono, kaya lumabas ako ng kwarto para sagutin iyon. Nang sagutin ko ang telepono, isang lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. Nagtatanong siya kung ako raw ba ang helper sa bahay ni na Kenny. Sinabi kong oo. Pagkatapos noon, sinabi niya sa akin ang balitang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Na-aksidente raw ang sasakyan ni na Sir Kenny at Madam. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Parang tumigil sandali ang mundo ko habang nakahawak ako sa telepono. Tinanong ko siya kung nasaan sila at kung ano ang nangyari. Sinabi ng lalaki na nasa ospital si Sir Kenny dahil may mga sugat at bali raw siya sa katawan. Pero ang mas mabigat na balita ay ang tungkol kay Madam. Hindi na raw nakaligtas si Madam sa aksidente. Parang biglang nanghina ang mga tuhod ko habang naririnig ko ang mga salitang yon.
Ilang segundo akong hindi nakapagsalita dahil hindi ko matanggap ang balita. Noong gabing yon, admin, parang nagbago ang lahat sa bahay na yon. Kinabukasan ay pumunta ako sa ospital para makita si Sir Kenny. Nakahiga siya sa kama, puno ng benda ang katawan at halatang nahihirapan sa sakit. Noong makita niya ako, napansin kong parang nawalan siya ng lakas na magsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya dahil pareho kaming nagdadalamhati sa pagkawala ni Madam. Pagkalipas ng ilang araw, nailabas si Sir Kenny mula sa ospital pero kailangan pa rin niya ng matagal na pahinga at gamutan sa bahay. Wala siyang ibang kasama sa bahay kundi ako. Wala rin siyang anak na maaaring mag-alaga sa kanya. At karamihan sa mga kamag-anak niya ay nakatira sa ibang bansa. Kaya mula noon, admin, ako na ang nag-alaga sa kanya araw-araw. Ako ang naghahanda ng pagkain niya. Ako ang tumutulong sa kanya kapag kailangan niyang uminom ng gamot. At ako rin ang nag-aalalay sa kanya kapag kailangan niyang maglakad sa loob ng bahay. Sa mga unang linggo, halos hindi siya nagsasalita. Madalas siyang nakatitig lang sa isang lugar na parang may iniisip na malalim. May mga gabi rin na naririnig ko siyang umiiyak sa loob ng kwarto niya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Isipin mo, admin, sa isang iglap na wala ang asawa niyang kasama niya sa buhay. Habang tumatagal, napansin kong unti-unti siyang nagiging mas komportable kapag ako ang kasama niya. Minsan tinatawag niya ako para lang makipagkwentuhan habang umiinom siya ng tsaa sa sala. Minsan naman ay tinatanong niya ako tungkol sa pamilya ko sa Pilipinas. Gusto niyang malaman kung ilang taon na raw ang mga anak ko at kung ano ang pangarap nila sa buhay. Habang nag-uusap kami, napansin kong pareho pala kaming may dinadalang lungkot. Ako na malayo sa pamilya ko at siya na nawalan ng asawa. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Pagkatapos ng aksidenteng yon, tuluyang nagbago ang takbo ng araw-araw sa bahay namin. Dati ay tahimik lang ang bahay dahil wala pang anak sina Sir Kenny at Madam. Pero ngayon ay parang mas naging mabigat ang katahimikan. Ramdam ko ang lungkot sa bawat sulok ng bahay. Kahit ako, nahirapan ding tanggapin na wala na si Madam na nakasanayan kong makita araw-araw sa kusina o sa sala. Sa mga unang linggo pagkatapos makalabas si Sir Kenny ng ospital, halos hindi siya lumalabas ng kwarto niya. Ako ang nagdadala ng pagkain niya sa loob. Minsan kinakain niya, pero madalas ay konti lang ang nauubos niya. Halatang nawalan siya ng gana sa lahat. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga plato sa kusina, tinawag niya ako mula sa sala. Michelle, mahina lang ang boses niya, kaya agad akong lumapit sa kanya. Nakaupo siya sa sofa at may hawak na baso ng tubig. Mukhang nahihirapan pa rin siyang gumalaw dahil sa mga balis sa katawan niya. Umupo raw ako sandali dahil gusto niyang makipag-usap. Noong una ay nahihiya pa akong umupo sa tabi niya. Sanay kasi akong tumayo lang kapag may kailangan ng amo ko. Pero sinabi niyang ayos lang at gusto lang daw niyang may makausap. Doon nagsimula ang mga pag-uusap namin na halos gabi-gabi nangyayari. Minsan tinatanong niya ako tungkol sa pamilya ko sa Pilipinas, kung kumusta raw ang asawa ko at kung ilang taon na raw ang mga anak ko. Ikinukwento ko sa kanya ang tungkol sa panganay kong malapit ng mag-high school at ang bunso kong mahilig mag-drawing. Kapag nagsasalita ako tungkol sa mga anak ko, napapansin kong nakikinig siya ng mabuti. Minsan ngumingiti pa siya. Isang gabi, bigla niyang sinabi sa akin na sana raw ay nagkaroon din sila ng anak ni Madam. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko noon kaya tumahimik na lang ako. Sinabi niya na ilang taon na raw nilang sinusubukang magkaanak pero hindi sila nabiyayaan. Kahit nagpunta na raw sila sa doktor at sumubok ng kung ano-anong paraan, wala pa rin. Habang nagsasalita siya,
napansin kong namumula ang mga mata niya. Parang pinipigilan niyang umiyak sa harap ko. Sa sandaling yun, lalo akong naawa sa kanya. Simula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Kapag tapos na ang trabaho ko sa kusina at sa bahay, umuupo ako sandali sa sala para makipagkwentuhan sa kanya. Minsan tungkol sa pamilya ko ang pinag-uusapan namin. Minsan naman tungkol sa buhay niya noon kasama si Madam. Habang tumatagal, napapansin kong unti-unti na siyang bumabalik sa dating sigla. Mas nakakalakad na siya sa loob ng bahay at minsan ay lumalabas na rin sa maliit na balkone para magpahangin. Pero admin, sa kabila ng mga pagbabago, may mga gabi pa rin na bumabalik ang lungkot niya. Isang gabi, malakas ang ulan sa labas. Katatapos ko lang maglinis ng kusina at naghahanda na sana akong pumasok sa kwarto ko para matulog nang marinig ko siyang tumawag sa akin mula sa sala. Paglabas ko, nakita ko siyang nakaupo sa sofa at nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Tinatanong niya kung pwede raw ba akong umupo sandali dahil hindi siya makatulog. Umupo ako sa kabilang sofa at tahimik lang kaming nakatingin sa ulan. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang magsalita tungkol kay Madam. Ikinukwento niya kung paano sila nagkakilala at kung gaano sila kasaya noong mga unang taon ng pagsasama nila. Habang nakikinig ako sa kanya, napansin kong nanginginig ang boses niya. Bigla siyang tumahimik at napayuko. Pagkatapos ay narinig ko siyang umiyak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Hindi ako sanay na makita ang amo kong lalaki na umiyak sa harap ko. Pero sa sandaling iyon, parang hindi ko na siya nakikita bilang amo. Parang isang taong nawalan ng pinakamahalaga sa buhay niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at sinabi kong magiging maayos din ang lahat. Kahit alam kong hindi ganoon kadaling mangyari iyon. Sa hindi ko inaasahan, hinawakan niya ang kamay ko. Noong una ay nagulat ako at hindi ako agad nakapagsalita. Pero napansin kong mahigpit ang hawak niya sa kamay ko na parang ayaw niyang bumitaw. Sinabi niya na maraming salamat daw dahil nandyan ako sa bahay at tumutulong sa kanya sa mga panahong nahihirapan siya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon ay parang may kakaibang pakiramdam na dumaan sa pagitan naming dalawa. Pareho kaming tahimik. Ang tanging maririnig lang sa loob ng bahay ay ang patak ng ulan sa labas ng bintana. Maya-maya, tumayo na ako at sinabi kong kailangan ko nang pumasok sa kwarto ko dahil maaga pa akong gigising kinabukasan. Tumango lang siya at sinabi niyang, "Salamat ulit." Akala ko yun na ang huling kakaibang sandali sa pagitan naming dalawa. Pero admin, nagkamali ako. Dahil makalipas ang ilang araw, may isang gabi na tuluyang nagbago ang relasyon namin ni Sir Kenny. At doon nagsimula ang isang lihim na hindi ko akalaing dadalhin ko habang buhay. Pagkatapos ng gabing yon na hinawakan ni Sir Kenny ang kamay ko, sinubukan kong maging normal ulit ang lahat. Kinabukasan ay ginawa ko pa rin ang mga nakasanayan kong trabaho sa bahay. Nagluto ako ng almusal, naglinis ng sala, at inayos ang mga gamit sa kusina. Pero kahit anong pilit kong magpanggap na parang walang nangyari, hindi ko maiwasang maalala ang sandaling iyon. Sa tuwing makikita ko si Sir Kenny sa sala o sa hapagkainan, pakiramdam ko ay may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi naman siya nagsasalita tungkol sa nangyari, pero minsan, kapag nagkakasalubong ang mga mata namin, pareho kaming agad na umiilag. Ilang araw ang lumipas na ganoon, ang pakiramdam sa bahay. Sinubukan kong ilayo ang sarili ko sa kanya hanggat maaari. Kapag nasa sala siya, sa kusina ako nananatili. Kapag nasa kusina siya, lumalabas naman ako para maglinis sa ibang bahagi ng bahay, hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil natatakot ako sa maaaring mangyari. Alam ko ang lugar ko sa bahay na yon. Isa lamang akong domestic helper. May asawa ako sa Pilipinas at may mga anak na umaasa sa akin. Pero admin,
Minsan kahit alam natin kung ano ang tama, may mga pangyayari pa ring dumarating na hindi natin kontrolado. Isang gabi, nagkaroon ng brownout sa lugar namin. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay, kaya agad akong kumuha ng kandila sa kusina. Habang nagsisindi ako ng kandila, narinig ko si Sir Kenny na tinatawag ang pangalan ko mula sa sala. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang kandila. Nakita ko siyang nakaupo sa sofa at nakatingin sa madilim na sala. Tanging liwanag ng kandila ang nagbibigay ng konting ilaw sa paligid namin. Sinabi niya na hindi pa rin siya sanay na mag-isa sa bahay kapag gabi. Tahimik lang akong tumango. Hindi ko alam kung bakit. Pero umupo ulit ako sa sofa sa tapat niya tulad ng dati naming ginagawa kapag nagkukwentuhan kami. Sa liwanag ng kandila, napansin kong nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya nagsasalita, pero parang may gusto siyang sabihin. Ilang minuto kaming parehong tahimik. Hanggang sa siya na ang nagsalita. Sinabi niya na kung wala raw ako sa bahay, hindi niya alam kung paano siya nakayanan ang mga nakaraang buwan. Sinabi ko na trabaho ko naman talaga ang tumulong sa kanya. Pero umiling siya. Hindi lang daw dahil sa trabaho, kundi dahil sa presensya ko. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang naririnig ko ang mga salitang yon. Sinubukan kong tumayo para bumalik sa kusina at iwasan ang usapan, pero bago pa ako tuluyang makatayo ay hinawakan niya ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa noong unang beses. Michelle, huwag ka munang umalis. Mahina lang ang boses niya, pero malinaw kong narinig ang sinabi niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Sa sandaling iyon, parang pareho kaming may gustong sabihin, pero pareho ring natatakot. Unti-unti siyang tumayo mula sa sofa, kahit halatang nahihirapan pa siya sa katawan niya. Lumapit siya sa akin hanggang sa halos magkatapat na kami. Sinabi niya na simula nang mawala si Madam, pakiramdam niya ay nag-iisa na siya sa mundo. At sa mga panahong yon, ako lang daw ang taong kasama niya sa bahay. Admin, hindi ko alam kung bakit hindi ako agad umatras. Siguro dahil naawa ako sa kanya. Siguro dahil pareho kaming malungkot. O siguro dahil sa 3 taon na magkasama kami sa iisang bahay, nasanay na rin akong maging bahagi ng araw-araw niya. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, bigla niya akong niyakap. Nanigas ang buong katawan ko sa gulat. Hindi ko alam kung dapat ba akong kumawala o manatili. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako gumalaw. Nararamdaman ko ang paghinga niya sa balikat ko at ang bigat ng mga emosyon na parang matagal na niyang kinikimkim. Dahan-dahan siyang lumayo at tumingin sa mga mata ko. Admin, alam kong mali ang lahat ng nangyayari. May asawa ako sa Pilipinas at siya naman ay amo ko. Pero sa gabing yon, parang nawala sandali ang lahat ng dahilan kung bakit dapat kaming huminto. Dahil sa sumunod na nangyari, tuluyan nang nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Sir Kenny. At iyon ang simula ng lihim na hindi ko kailanman inakala na mangyayari sa buhay ko bilang isang OFW. Matagal kong pinag-isipan kung isusulat ko pa ba ang susunod na bahagi ng kwento ko. Kahit ako mismo, nahihiya at nahihirapan pa ring balikan ang mga nangyari. Pero naisip ko na kung sisimulan ko na ring ikwento ang lahat, mas mabuting sabihin ko na ang totoo. Noong gabing yon, matapos niya akong yakapin, pareho kaming ilang segundo na hindi gumalaw. Parang parehong nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Sinubukan kong umatras at sinabi ko sa kanya na mali ang lahat ng ito. Sinabi kong may asawa ako sa Pilipinas at hindi dapat mangyari ang mga ganitong bagay sa pagitan naming dalawa. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin na parang may gustong ipaliwanag pero hindi niya alam kung paano. Sinabi niya na naiintindihan niya ang sinasabi ko. Pero sinabi rin niya na sa mga nakaraang buwan, ako lang daw ang taong nakasama niya sa bahay sa mga pinakamahirap na panahon ng buhay niya.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa gabing yon, admin. Siguro pareho kaming mahina sa mga sandaling yon. Pareho kaming may lungkot na dinadala. At bago pa namin tuluyang napigilan ang sarili namin, nangyari ang hindi dapat mangyari. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi ako makatingin ng diretso kay Sir Kenny. Tuwing makikita ko siya sa umaga, habang naghahanda ako ng almusal, pakiramdam ko ay nahihiya ako sa sarili ko. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi na hindi na dapat maulit ang nangyari. Pero hindi ganoon kadali. Dahil makalipas ang ilang araw, may isa pang gabi na halos pareho ang nangyari. Hanggang sa unti-unti, admin, naging lihim na bahagi na yon ng buhay namin sa loob ng bahay. Sa umaga, amo ko pa rin siya at ako ang domestic helper na gumagawa ng trabaho sa bahay. Pero kapag gabi na at tahimik na ang lahat, nagkakaroon kami ng mga sandaling alam naming hindi dapat mangyari. Hindi ko alam kung ilang buwan ang lumipas na ganoon ang sitwasyon namin. May mga gabi na sinusubukan kong umiwas sa kanya. May mga gabi rin naman na siya ang unang tatawag sa pangalan ko mula sa sala o sa kusina. At sa tuwing mangyayari iyon, parang hindi ko kayang tanggihan. Pero admin, habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Hindi lang dahil sa konsensya ko sa asawa ko sa Pilipinas, kundi dahil alam kong may posibilidad na may mangyari na hindi ko na kayang itago. Isang umaga, habang naglilinis ako ng kusina, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Akala ko, noong una ay dahil lang sa pagod o sa kulang na tulog. Pero nang sumunod na mga araw, napansin kong madalas akong nasusuka, lalo na kapag umaga. Doon na ako nagsimulang kabahan. Ayaw kong isipin ang bagay na pumapasok sa isip ko, pero alam kong may posibilidad. Pagkatapos ng ilang araw na hindi mawala ang nararamdaman ko, nagpasya akong pumunta sa isang maliit na clinic sa day off ko. Habang nakaupo ako sa waiting area, pakiramdam ko ay sobrang bigat ng dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas kinakatakutan ko. Ang malaman ng totoo o ang mangyari kapag nalaman ko ang totoo. Pagkatapos ng ilang minuto, tinawag ako ng nurse at pinapasok sa loob. Ilang pagsusuri ang ginawa sa akin. Pagkatapos noon, sinabi ng nurse na maghintay daw ako sandali para sa resulta. Ang ilang minutong paghihintay na yon ay pakiramdam ko ay parang napakahaba. Hindi ako mapakali sa upuan ko. Hanggang sa bumalik ang nurse at tinawag ulit ang pangalan ko. Umupo siya sa harap ko at sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Michelle, congratulations. You are pregnant. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong magsalita pero parang walang lumalabas na salita sa bibig ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang asawa ko sa Pilipinas at ang dalawa kong anak na naghihintay sa pag-uwi ko balang araw. Admin, noong lumabas ako ng clinic na yon, pakiramdam ko ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil sa sandaling yon, alam kong may dala na akong lihim na maaaring sumira sa pamilya ko sa Pilipinas. At ang mas mahirap pa, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Sir Kenny ang tungkol sa batang dinadala ko. Matapos kong malaman ang resulta sa clinic, ilang oras akong naglakad-lakad sa labas bago ako umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sir Kenny. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa batang dinadala ko. Habang naglalakad ako sa kalsada, paulit-ulit kong iniisip ang asawa ko sa Pilipinas. Naiisip ko rin ang dalawang anak ko na umaasa sa akin. Pakiramdam ko ay parang may malaking kasalanan akong ginawa na hindi ko alam kung paano ko itatama. Nang gabing iyon, tahimik lang ako habang naghahanda ng hapunan sa kusina. Naroon si Sir Kenny sa dining area at paminsan-minsan ay tumitingin sa akin. Napansin niyang parang may iniisip ako. Michelle, may problema ba? Noong una ay hindi ako sumagot.
Pero alam kong hindi ko na kayang itago pa ang totoo. Lumapit ako sa kanya at sinabi kong kailangan ko siyang makausap. Umupo kami sa sala at ilang minuto akong hindi makapagsalita. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniisip kung paano ko sisimulan ang sasabihin ko. Sa wakas, sinabi ko rin ang totoo. Sinabi kong pumunta ako sa clinic nung day off ko at sinabi kong buntis ako. Tahimik lang si Sir Kenny habang nakikinig sa akin. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Akala ko magagalit siya. Akala ko sasabihin niyang mali ang lahat at kailangan kong umalis sa bahay. Pero kabaligtaran ang nangyari. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Sinabi niya na kung ang batang dinadala ko ay anak niya, pananagutan niya raw iyon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o lalo akong matatakot sa sinabi niya. Dahil kahit may taong handang tumanggap sa bata, alam kong may pamilya akong uuwian sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya na may asawa ako. May 2 anak akong naghihintay sa akin. At kung malalaman ng asawa ko ang tungkol sa batang ito, posibleng tuluyan ng masira ang pamilya ko. Sa gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Pareho naming alam na mahirap ang sitwasyon. Kung mananatili ako sa Hong Kong para sa bata, maiiwan ko ang 2 anak ko sa Pilipinas. Pero kung uuwi naman ako, kailangan kong itago ang isang napakalaking lihim. Lumipas ang mga buwan habang dinadala ko ang bata sa tiyan ko. Alam ng klinik na buntis ako at si Sir Kenny ang tumulong sa lahat ng gastusin sa check-up at mga kailangan ko. Sa loob ng bahay, kami lang 2 ang nakakaalam ng totoo. Habang lumalaki ang tiyan ko, lalo akong nagiging emosyonal. Madalas kong naiisip ang magiging buhay ng batang dinadala ko. Kung ano ang mangyayari kapag ipinanganak ko na siya. At kung ano ang magiging papel ko sa buhay niya. Hanggang sa dumating ang araw na ipinanganak ko ang bata. Isang malusog na baby boy. Noong unang beses ko siyang nakita, hindi ko napigilang umiyak. Napakaliit niya at napaka-inosente. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, anak ko pa rin siya. Dumaan ang ilang linggo pagkatapos kong manganak. Habang pinagmamasdan ko ang anak ko na natutulog sa crib, alam kong kailangan kong gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Isang gabi, kinausap ko si Sir Kenny. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong umuwi sa Pilipinas. May pamilya akong naghihintay sa akin. May 2 anak akong kailangan ko pang palakihin. Hindi madali ang pag-usap na yon. Pareho kaming tahimik habang iniisip ang magiging kapalaran ng bata. Sa huli, sinabi ko sa kanya na siya na ang mag-alaga sa anak namin. Mas may kakayahan siyang bigyan ng magandang buhay ang bata. At dito sa Hong Kong, hindi rin madaling ipaliwanag kung bakit bigla akong nagkaroon ng anak. Admin, noong araw na umalis ako sa bahay na yon, pakiramdam ko ay parang may piraso ng puso ko ang naiwan doon. Iniwan ko ang anak ko sa kanyang ama at umuwi ako sa Pilipinas na parang walang nangyari. Hanggang ngayon, hindi alam ng asawa ko ang tungkol sa batang isinilang ko sa Hong Kong. Hindi rin alam ng 2 anak ko na mayroon silang kapatid sa ibang bansa. Minsan naiisip ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Kung naging duwag ba ako dahil pinili kong itago ang katotohanan. O kung tama lang na pinrotektahan ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Admin, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Aamin ba kayo sa asawa ninyo kahit maaaring masira ang pamilya ninyo? O itatago ninyo ang lahat para mapanatili ang buhay na meron kayo ngayon? Pero admin, akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko kapag umuwi na ako sa Pilipinas, tuluyan ko nang maiiwan sa Hong Kong ang lihim na yon. Halos 1 year na rin ang lumipas mula nang umuwi ako sa Pilipinas. Kasama ko ulit ang asawa ko at ang 2 anak namin. Sinubukan kong mamuhay na parang walang nangyari sa mga taon na yon.
Pero sa totoo lang, admin, may mga gabi pa rin na naiisip ko ang anak ko sa Hong Kong. Iniisip ko kung kamusta na siya, kung malusog ba siya, kung kanino siya mas kamukha. At kamakailan lang, may isang tawag na muling gumulo sa isip ko. Isang gabi, tumawag sa akin si Sir Kenny. Nagulat ako nang makita ko ang pangalan niya sa telepono ko dahil matagal kaming hindi nag-usap. Noong sinagot ko ang tawag, sinabi niya na maayos naman daw ang kalagayan ng bata. Malusog daw ito at lumalaki ng maayos. Pagkatapos noon, sinabi niya ang bagay na hanggang ngayon ay gumugulo sa isip ko. Gusto niya raw akong bumalik sa Hong Kong. Sinabi niya na kung babalik ako, mas malaki na raw ang sahod na ibibigay niya sa akin. Tutulungan niya raw akong makapag-ipon para sa kinabukasan ko at ng mga anak ko sa Pilipinas. Pero hindi lang yun ang sinabi niya. Sinabi rin niya na kung babalik ako, mas makakasama ko raw ang anak ko habang lumalaki. Admin, nang marinig ko yon, halo-halo ang naramdaman ko. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong mayakap siya kahit isang beses lang. Pero alam ko rin na may pamilya akong binuo dito sa Pilipinas. May asawa ako. May 2 anak na umaasa sa akin. At kung malaman nila ang lahat, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pamilya namin. Hanggang ngayon, admin, hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, babalik pa ba kayo sa Hong Kong para makasama ang anak ninyo? O mananatili kayo sa Pilipinas para protektahan ang pamilya na mayroon kayo ngayon? Minsan sa buhay ng isang OFW, may mga desisyon na napakahirap gawin. Mga desisyon na kahit anong piliin mo, may masasaktan at may mawawala. Sa kwento ni Michelle, makikita natin kung gaano kabigat ang mga sakripisyong dinadala ng maraming kababayan natin sa ibang bansa. Hindi lang ito tungkol sa trabaho o pera. Minsan pati puso, konsensya at pamilya ang nasasangkot. Ngayon gusto naming marinig ang opinyon ninyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Michelle, babalik pa ba kayo sa Hong Kong para makasama ang anak ninyo? O mananatili kayo sa Pilipinas para protektahan ang pamilyang mayroon kayo ngayon? At kung isa rin kayong OFW na nakikinig sa kwentong ito, i-comment ninyo kung saang bansa kayo nanonood ngayon. Gusto naming malaman kung nasaan ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.